Ang kwentong inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga salita at eksena na hindi dapat marinig ng mga batang tagapakinig. Ang istriktong gabay ng nakatatanda ay kailangan. Paano ko naman sasabihin na ni-rape ako ng isang babae? Ha? Paano ko ipapaliwanag ang kahihiyan na yun? Ate, please, hayaan mo na lang na mamatay na ako. Ayoko na. Hindi ko na alam paano ko pa ulit tatanggapin ang sarili ko. Paano ko haharapin ang ganyang klaseng kasalanan? Ha? Nakakahiya ako. Please lang, patayin niyo na lang ako. Hindi ko kayang isipin na binaboy ako. Binaboy ako ng kapwa ko babae. Bakit ka magpapakamatay? Ang daming dahilan para lumaban sa buhay. Lumaban ka sa kanya. Bakit ngayon mo lang sinabi, ha? Pwede natin siyang kasuhan eh. Huwag kang sumuko. Kasama mo ako sa lahat ng laban mo. Ipaglalaban din kita. Makikipaglaban? Saan ako hihingi ng hustisya? Sa batas? Paano ko sasabihin sa kanila na ginahasa ako ng kapwa ko babae? Ha? Paniniwalaan ba nila ako? O gagawin lang nilang katatawanan? Naiisip mo ba yun, ate? Paano ako? Anong laban ko? Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa pag-usapan ng mga tao. Sadyang wala sa kasarian ang pagiging manyakis. Minsan, may pagkakataon talaga na kahit pagtitiwala sa kaparehas mong kasarian ay hindi na rin makakabuti. Katulad na lamang ni Jace na mahalay na tao. Pero lahat ng ginagawa niya ay may karampatang kaparusahan. Sa ganti ng kadiliman at ng hustisya ng batas, magagawa pa nga kaya niyang makatakas o magiging bilanggulang siya ng kanyang sariling kasalanan. Kams, ano na? Ikaw ang nag-alarm tapos ako ang nagising. Hindi mo ba naririnig yan? Ay, hala, sorry ate. Akala ko sa panaginip ko yung tumutunog eh. Sorry talaga. Wala ka pa naman pasok ngayon. Pasalamat ka, aalis din ako ngayon at konti na lang din tutunog ang alarm ko. Puyat ka yata. Anong oras ka nakauwi? Hindi na kita napansin kagabi eh. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Tingnan mo, hindi na ako nakapagpalit ng damit. Hanggang sa pagtulog, naka-uniform pa rin ako. Kaya siguro napapanaginipan ko yung trabaho ko eh. Mga pasado 12:00 na rin siguro, te. Lumabas kasi kami. Birthday kasi nung katrabaho namin tapos isinama nila ako. Uuwi na nga dapat ako kaso nahihiya naman akong hindi sumama sa kanila. Kabago-bago ko lang. Pwede naman din niyang sumama sa kanila. Kapag mga ganyan-ganyan, lalo na kung makakatulong yon para magkaroon ka ng kaibigan. Pero kung hindi mo gusto, huwag ka magpunta. Nagkaroon na nga ako ng mga kaibigan. Ang babait nila. Hindi mo sure kapag ganyan, lalo na bago ka pa lang. Maraming mabait sa umpisa at lalabas lang ang ugali kapag nagtagal na. Basta, palagi mong tatandaan na dapat ingatan mo ang sarili mo. Isa sa dapat mong iiwasan sa trabaho ay yung mga landian. Maraming malalandi sa office. Nako, maraming kabit. Work ka lang doon ha. Ang dami ko nang sinasabi. Sige na, mauna ka nang maligo, baka malate ka pa. Magpinsan sina Jo at Camille at magkasama silang nangungupahan sa iisang kwarto. Para makatipid na rin sila sa mahal ng renta. Magkaiba sila ng trabaho at pinapasukang kumpanya. Dahil halos 3 taon na sa trabaho si Jo habang kasisimula pa lang naman ni Camille.
Nang makapasok na ang dalaga sa trabaho, hindi pa siya masyadong nakakapag-ayos dahil sa pagmamadali niya. Maganda naman si Camille kahit na hindi talaga siya palaayos sa sarili. Madalas na suklay, pulbos at pampapula sa labi lang ang kanyang ginagawa. Unang pasok niya pa lang sa trabaho, marami na ang nagtatangka na magpapansin sa kanya, pero palagi niyang sinasabi na trabaho ang pinunta niya roon at hindi ang paghahanap ng pag-ibig. Habang abala sa trabaho si Camille, lumapit sa kanya ang katrabaho niya na may dalang kape. Kapapasok lang, tutok na agad sa computer ah. Oh, kape ka muna. Ay, salamat. Magkano to? Bakit mo naman babayaran yan? Binigay ko nga yan sa'yo eh. Ay, talaga ba? Bakit? Hindi ko naman birthday ngayon ah. Alam mo, hindi ko akalain na komedyante ka. Hindi naman ako nagjo-joke. Hindi, bakit mo ako bibigyan ng kape? Hindi naman din ako nanghihingi. Ganyan yung mga tipo ko, yung mga malastrong independent. Ayaw magpalibre. Basta libre ko sa'yo yan ha. Huwag ka na magtanong kung magkano yan. Huwag ka na rin mahiya sa akin. Ang kulit mo nga kagabi. Natutuwa ako sa'yo dahil G na G ka rin sumama sa amin. Nakakahiya naman kasi halos lahat na kayo nag-aya sa akin. Pero hindi talaga ako mahilig sa party. Saan ka pala nakatira? Gusto mo bang sumabay ka na lang sa akin? Baka doon din ang daan ko para hindi ka na mahirapan sa commute. Ah, hindi na. Nagbubook ako ng joyride. Mura lang din naman eh. Hindi kasi ako marunong sa public transpo. Takot ako. Mahal pa rin kung sakali na mag-book ka. Sumabay ka na lang sa akin. Yaan mo bukas. Magdadala ako ng extra helmet. Wait lang ha. Tanong ko tropa ko kung may extra siya, hiramin ko muna. Hindi na. Huwag ka na mag-abala. Okay lang ako. Kaya ko naman makauwi sa bahay. Hindi siya pinakinggan ni Jace. Naglakad ito papunta sa mga kaibigan niya at nagtanong-tanong kung sino ba sa kanila ang may dalang helmet. Nang matapos sa trabaho, hindi na makatanggi pa si Camille, lalo pat inaabot na sa kanya ni Jace ang helmet. Suit ko na sa'yo, gusto mo? Hindi na. Huwag na. Kaya ko na to. May extra helmet pa ako sa bahay Yun na lang ang dadaling ko para may magamit ka. Huwag ka sanang magagalit ha. Pero pwede ba na ito na lang ang huli? Hindi kasi ako sanay na may naghahatid sa akin sa bahay. Nakakahiya rin kasi. Naaabala rin kita. Alam ko na lahat tayo pagod sa kanya-kanya nating trabaho, kaya gusto nating makauwi ka agad. Tapos maaagaw ko pa ang oras mo dahil sa paghatid mo sa akin. Huwag ka na mahiya. Ako naman na nag-offer Isa lang ibig sabihin kapag ganon. Ako mismo ang may gustong gawin to. Tara na, para makauwi ka na rin at makapagpahinga. Pinilit na lang ng dalaga na hayaan si Jace na ihatid siya sa kanilang bahay. Pero napapansin niya na kada hihinto ang motor, humahawak si Jace sa kanyang binti. Hindi lang basta paghawak dahil may ibang hagod ang mga palad niya na para bang may pinapahiwatig ito sa kanya. Ang ginagawa na lamang ng dalaga, inaalis niya ang kamay sa pagkukunwari na aayos siya ng upo. Lumalayo rin siya kay Jace para hindi masyadong magdikit ang kanilang katawan. Nang makarating sila sa inuupahang bahay ng magpinsan, nais din ni Jace na sumama sa loob. Bawal kasi ang bisita rito. Tapos ayaw na ayaw ni Ate Jo na may ibang tao sa kwarto namin. May kasama ka pala sa loob. Akala ko ikaw lang mag-isa Sige pala, alis na ako Kita na lang ulit tayo bukas sa office. Ingat ka sa biyahe ha. Ay, huwag ka na pala magdala ng extra helmet bukas. Ayoko na kasing sumabay. Ang akala ng dalaga, pakikinggan ang sasabihin niya. Pero sa halip na ganon ang gawin ni Jace, mas lalo pa siyang kinulit. Minsan,
Inuunahan niya itong lumabas para hindi siya masabayan. Pero bago pa ang uwian, nilalakasan na ni Jace ang boses niya para iparinig sa lahat na sabay silang uuwi. Kaya kapag may nakakakita sa kanya sa labas, ipapaalala kay Camille na sabay sila ni Jace uuwi. Isang araw, habang abala sa trabaho ang dalaga, lumapit na naman sa kanya si Jace. May dala itong pagkain. Ano to? Tinitinda mo? Para namang nakakababa ng tingin sa sarili ang sinasabi mo. Mababa na pala ang tingin kapag nagbebenta ng pagkain sa office? Nagtatanong ako kasi may order akong pagkain kay Rose. Ibibigay ko yan sa'yo. Para naman may kutkutin ka dyan habang nagtatrabaho ka. Pansin ko kasi busy ka palagi eh. Parang hindi ka na tumatayo dyan sa kinauupuan mo. Ang dami ko kasi talagang ginagawa sa ngayon eh. Wag na to, sobrang dami ng binibigay mo sa akin. Saka, pwede ba na wag mo na akong bigyan ng kung ano-ano? Hindi ko naman din kasi kailangan yun. Hindi ka ba masaya sa efforts ko? Hindi mo ba gusto? Kulang pa ba? Hindi ako sanay na may nagbibigay ng pagkain sa akin. Sariling pera mo to, kaya please lang wag mo igastos kung kani-kanino. Hindi ko naman ginagastos ako kung kani-kanino eh. Nakita mo ba ako na nagbigay ng pagkain sa iba? Sa'yo ko nga lang to ginagawa eh. Then, wag mo na sanang gawin. Nagpapasalamat ako na iniisip mo akong bigyan, pero ayoko talagang tanggapin. Sorry. Kahit ayaw ng dalaga, pinilit pa rin ni Jace na ibigay sa kanya ang pagkain. Inilapag lamang ito sa kanyang lamesa at kahit na anong gawin niyang pagsauli ay ayaw talagang tanggapin. Dahil ayaw ng dalaga na kainin ito, ipinamigay na lang niya sa iba nilang katrabaho. Kahit na nakokonsensya siya sa ginagawa niya, sinadya niya talaga na ipakita kay Jace na ibinibigay niya ito sa iba. Kahit na hindi pa direktang sabihin ni Jace, alam na ni Camille ang intensyon nito sa kanya. At para matigil na ang ginagawang yun, nais niyang iparamdam na hindi talaga siya interesado. Nang makauwi sa bahay ang dalaga, naabutan niya ang kanyang pinsan na kalalabas lang sa banyo. Oh, ang aga mo yatang umuwi ngayon, ate. Half day lang ako. Ang sakit ng ngipin ko kanina. Kumain ka na ba? Tara, bili tayong barbecue. Hindi ako kakain ngayong gabi, ate. Pero sige, samahan kita. Lapag ko lang tong bag ko. Paglabas nila ng bahay, nagulat ang dalaga nang makita niya si Jace na nakatambay lang sa hindi kalayuan. Nakasakay ito sa kanyang motor habang ang tingin niya ay diretso sa bahay na inuupahan ni Camille. Nakaramdam ng pagkailang ang dalaga. Hoy, okay ka lang ba? Bakit kanina ka patahimik dyan? Sino bang kanina mo pang nililingon sa paligid, ha? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Ah, wala ate. May namukaan lang ako kanina. Akala ko kakilala ko. Magkakamukha sila rito sa Manila, ano? Oo nga eh. Ate, tingin mo, kunwari yung katrabaho mo palaging dikit ng dikit sa'yo, tapos palagi kang pinapansin at binibigyan ng pagkain. Minsan pa gusto palagi kang ihatid pa uwi. Ano bang ibig sabihin nun? Friendly lang ba siya? Ganun ba siya sa iba? Hindi, sa akin lang. Isa lang naman ang ibig sabihin kung bakit ganun ang isang tao. Malamang may gusto yun sa'yo. May naniligaw ba sa'yo doon? Baka maging kabit ka, ha? Hindi naman ako nagpapaligaw, ate. Wala naman sa mga katrabaho ko ang bet ko. Wala lang. May isa kasi doon na ang kulit niya. Kahit na sabihin kong ayokong tanggapin ang pagkain na bigay niya, naku, gastos pa rin ang gastos sa akin. Ang mahal pa naman ng bilihin. Sabihin mo na sa kanya ng diretso na ayaw mo talaga sa kanya. Para hindi na umasa. Kapag ganyan pa naman na makulit, minsan nakakainis na. Kapag hindi mo pa naman bet yung naniligaw sa'yo, kahit anong gawin niya, ayaw mo talaga. Di ba?
Sinabihan ko na nga siya, kaso ang kulit niya pa rin eh. Pinapakita ko na nga sa kanya na hindi ako komportable, pero siya, naku todo push pa rin. Nahihiya naman akong diretsuhin siya, kasi mukha naman siyang mabait eh. Alam mo, parehas lang din naman na masasaktan siya. Kasi hindi mo naman siya gusto. Kaya mas maganda kung diretsahin mo na para hindi ka na mahirapan sa trabaho mo. Minsan nagiging dahilan pa yung mga ganyan para may mag-resign eh. Sayang ang work ha. Ganda pa naman ang sahod mo dun. Nag-iisip ng paraan si Camille kung paano nga ba niya kakausapin si Jace. Hanggang sasabay silang kumain at magkatabi sila. Ang iba nilang mga katrabaho ay nagsisimula na ring tuksuhin silang dalawa. Kaya alam niya na kahit sa ibang tao, kapansin-pansin talaga ang ginagawa ni Jace. Jace, pwede ba tayong mag-usap after work? Date tayo. Gusto mo? Hindi, may sasabihin lang sana ako sa'yo. Kahit dyan na lang tayo sa labas ng office mag-usap. Bakit hindi mo pa sabihin sa akin ngayon? Mamaya na lang. Matapos ang trabaho, nagmamadali si Jace na lumabas dahil iba ang inaasahan niya sa sasabihin sa kanya ng dalaga. Nakita ni Camille na malawak ang ngiti nito habang may hawak na 2 helmet. Tara na, kain na muna tayo sa labas. Hindi na. Sa bahay na ako kakain. Saglit lang naman din itong sasabihin ko sa'yo habang hinihintay ko yung nabook kong joyride. Gusto ko lang sabihin sa'yo, kung may gusto ka man sa'kin, please lang, huwag mo nang ituloy. Hindi ko gustong makipagrelasyon sa kapwa ko babae. Lumaki ako sa conservative family kaya naiilang ako sa ginagawa mo sa'kin. Sana maintindihan mo na straight ako. Huwag ka sanang masaktan dito sa mga sinasabi ko sa'yo ngayon dahil gusto kong makakilos ng maayos. Hindi mo man sinasabi na gusto mo ko, ramdam ko naman sa mga ginagawa mo. Ayokong sayangin ang oras mo sa akin. Marami pa naman diyang ibang babae. Bakit hindi mo ako bigyan ng chance? May gusto naman talaga ako sa'yo eh. Sinabi ko na sa'yo ang dahilan kung bakit. Hindi ako nakakaramdam ng romantic feelings para sa kapwa ko babae. Hindi naman totoo na may straight na tao. Ang pagmamahal, nararamdaman naman niya ng kahit na sino. Wala yan sa edad. Siguro kayo nararamdaman niyo yun sa kapwa niyo babae. Pero iba talaga ako, Jace. Hindi ko masisikmura na makipagrelasyon sa babae. Ni hindi ko nakikita ang sarili ko na papatol sa kapwa ko. Hindi ko naman kayo pinipigilan. Pero piliin mo yung babae na para talaga sa'yo. Kasi hindi mo naman ako mapipilit na gustuhin ka kung hindi naman talaga ako pumapatol sa babae. Mas higit naman ako magmahal kaysa sa lalaki, no? Kaya kong ibigay ang lahat. Pagmamahal lang naman ang gusto ko eh. Ang pagtanggap, pwede mo namang subukan. Kung hindi talaga kaya, okay lang. Pero hanggat hindi mo pa naman nasusubukan, wag mo naman akong tuldukan kaagad. Hayaan mo na lang ako na ligawan ka para makita mo na seryoso talaga akong gusto kita. Sorry ha, ayoko talaga. Kung magiging magkaibigan lang tayo, okay lang sa akin. Pero kung makikipagrelasyon ako, ayoko. Lalaki talaga ang gusto ko. Yung pwede akong pakasalan at pwede kaming makabuo ng pamilya. Humanap ka na lang ng ibang babae ha. Mabait ka naman. May magkakagusto rin sa'yo. Sorry talaga. Oh, bakit? Pwede naman tayo magpakasal, di ba? Bakit yung iba nagpakasal naman tapos IVF kung gusto magkaroon ng anak? Nasa pagmamahala naman yan. Sorry talaga, ayoko. Kahit nakokonsensya si Camille sa diretsahan niyang pagtanggi, alam niyang yun lang ang paraan para malaman ni Jace na kahit anong gawin niya, wala talaga siyang pag-asa. Totoo naman ang mga sinabi ni Camille. Hindi siya tutol sa mga tao na nagmamahal ng kapwa nila babae, pero hindi ibig sabihin nun ay gagawin niya rin.
Lumaki siya sa pamilya na palagi silang pinapangaralan tungkol sa pakikipagrelasyon sa katulad nila ng kasarian. Pero kahit na nasabi na niya kay Jace ang nararamdaman niya, hindi pa rin siya tinigilan. Halos araw-araw na nagdadala ng bulaklak si Jace. Iniiwan ito sa kanyang lamesa at ang mga katrabaho naman nila ay panay ang pagtukso sa kanila. Minsan, kinakausap siya at nagtatanong sa kanya kung malapit na bang maging sila ni Jace. Pero ang sagot niya ay hindi yon mangyayari. Dumarating na rin sa punto na nahihirapan siyang magtrabaho dahil bawat galaw niya, pakiramdam niya ay nakamasid sa kanya si Jace. Nang sumapit ang 2 araw na wala silang pasok sa trabaho, nanatili lang ang dalaga sa loob ng kanilang inuupahang bahay. Ayaw niyang lumabas dahil panay ang tawag sa kanya ni Jace na hinihintay siya sa labas ng gate at inaaya siyang lumabas. Pasok na ako ha. Sure ka ba na hindi ka lalabas? 2 days kang nakakulong dito sa kwarto oh. Sayang naman, kung ako yan, kung saan-saan na siguro ako nakarating. Try mo puntang Binondo. Hindi na ate, okay naman ako rito. Tinatamad din naman akong lumabas eh. Mas masarap yung tambay lang dito tapos pahiga-higa. Hinihintay ko lang din na tumawag si na tatay. Sige na pala, aalis na ako. Order ka na lang ng pagkain mo para mamaya. O kaya, bili ka na lang ng ulam mo sa labas. May kanin pa naman dyan. Kahit pagbili ng pagkain, hindi magawa ni Camille dahil natatakot siya na baka biglang magpakita sa kanya si Jace at pilitin na naman siya nitong lumabas sila. Baka sa sobrang kulit nito ay mapapayag siya. Mahina pa naman sa pagtanggi ang dalaga, lalo na kung halos magmakaawa na sa kanya ang isang tao. Ay, ang boring naman. Kung malapit lang sana ang bahay namin, umuwi na lang ako. Kaso kailangan ko pa sumakay ng Roro. Hindi ko naman afford ang plane ticket. Nakakainis, hindi naman kasi ako makagala. Sana may friends ako rito. Nakasimangot lang si Camille buong maghapon. Nananawa na siya sa panonood sa kanyang cellphone. Gusto naman talaga niyang makagala pero hindi niya magawa. Kung papayag naman siyang sumama kay Jace, hindi rin siya magiging masaya dahil alam niyang mabibigyan niya lang ng maling pag-asa ang manliligaw. Nang makabalik na sila sa trabaho, hindi na naman tumitigil si Jace sa pangungulit sa kanya. Iniiwasan mo ba ako? Alam mo ba na ilang oras akong nandun sa tapat ng gate ninyo? Hindi kasi ako mahilig gumala. Sana nag-aya ka na lang ng ibang babae. Bakit ako mag-aaya ng iba? Kung ikaw nga yung gusto ko. Tara, sabay na tayong kumain. Dito na lang ako upo sa tabi mo. Usog. Ano ba? Yung kamay mo. Hindi ko naman sinasadya mahawakan yung dibdib mo eh. Sorry ang laki kasi. Nasanggi ko lang naman. Doon ka na lang sa upuan mo. Ang dami kong ginagawa ngayon. Mamaya pa ako kakain. Wag na. Ngayon na para nga magkasabay tayo. Nagugutom na kaya ako. Pwede ka naman kasing kumain doon sa table mo eh. Sinabi ko na kasi sa'yo na wag mo na akong sabayan. Naiinis ka na ba sa akin? Ang cute mo Hindi kasi ako nakikipagbiruan sa'yo, Jace. Hindi na ako makagalaw dahil wala kang ibang ginawa kundi ang sumunod at dumikit sa akin. Nililigawan kita. Ano nga asahan mo? Malamang gusto kong ipakita sa'yo na seryoso talaga ako sa ginagawa ko. Hindi ko na kailangan yung ginagawa mo dahil hindi naman kita magugustuhan. Sa totoo lang, pinapahirapan mo lang ako lalo. Gusto ko makagalaw ng maayos. Pero paano ko naman yun gagawin kung ganyan ka? Huwag mo na akong ligawan, utang na loob naman. Ano ba kasing problema? Kaya ayaw mo sa akin ha? Dahil ba hindi ako lalaki? Ganyan naman kayong mga babae. Ibang tingin ninyo sa mga katulad ko. Tao naman ako Marunong naman ako magmahal. Alam ko sa sarili ko na mas kaya ko magmahal ng totoo. Kaso, hindi nyo tanggap ang mga tulad namin.
Hindi ko sinabi na hindi ka namin tanggap. Ang sinasabi ko, hindi ako ang para sa'yo. Sa pagpupumilit mo, ginugulo mo lang ang lahat. Ginugulo mo ang buhay ko. Hindi naman ako against sa anumang kasarian mo o sino man ang ginugusto mo. Pero hayaan mo naman sana ako maging malaya kumilos. Mula sa trabaho hanggang sa labas nakasunod ka sa akin. Tao rin ako. Gusto ko ring makagalaw ng maayos. Oh, hindi naman kita ginugulo, di ba? Hindi pa ba panggugulo tong ginagawa mo? Tapos minsan, kahit na hindi naman tayo sobrang close, kung saan-saan ka humahawak sa katawan ko. Nung nasa elevator tayo, hinimas mo ang puwet ko, tapos tatawa ka lang at sasabihin mong antambok. Tingin mo ba maganda yun? Nakakatuwa ba yun, ha? Na-appreciate ko lang naman dahil totoo naman na ang ganda ng hulma ng katawan mo eh. Parehas naman tayong babae ah. Parehas tayong babae, pero iba ka sa normal na babae. Yun sana ang maintindihan mo. Please naman, ako na ang nagmamakaawa sa'yo na tigilan mo na ako. Humanap ka ng ibang babae na papatol sa'yo. Minsan ay gusto na lang ni Camille humanap ng lalaki na pwedeng magpanggap na kanyang nobyo para lang maipakita kay Jace na may ibang tao nang nagmamay-ari ng kanyang puso. Pero kapag naman ginawa niya yon, para bang bumababa naman ang tingin niya sa kanyang sarili. Kahit na anong sabihin ni Camille, patuloy pa rin si Jace sa panunuyo sa kanya. Isang beses, habang abala ang dalaga sa kanyang ginagawa, bigla siyang napasigaw nang maramdaman niyang may humaplo sa kanyang binti. Nang mapatayo siya, nakita niya si Jace sa ilalim ng mesa at mukhang may inaayos. Kakagulat ka naman. Bakit ka biglang sumisigaw? Buti wala si na boss sa office. Anong ginagawa mo dyan? Inaayos ko yung mga sabit-sabit na wire sa ilalim. Lilipat kasi ako ng pwesto eh. Dito na ako sa tapat mo. O, di ba? Para mas masaya yun dahil mas malapit na tayo sa isa't isa. Sana nagsabi ka muna, no? Alam mo naman na nakapalda ako, tapos bigla kang pupunta dyan sa ilalim. Tapos manghahawa ka pa ng legs. Busy ka kasi kaya hindi na kita inistorbo. Saka saglit lang naman to eh. Hindi ko rin naman sinasadya na matamaan ang legs mo. Baka nung hinila ko ang wire. Tapusin mo na muna yan. Mamaya na lang ako uupo. Sa susunod magsabi ka ha. Hindi yung bigla ka na lang pupunta sa ilalim. Konting respeto naman sana. Hindi maikakaila sa mukha ng dalaga na naiinis na siya. Hindi naman siya mabilis magalit sa isang tao dahil mahaba ang kanyang pasensya. Pero dahil sa mga ginagawa ni Jace, hindi na niya napipigilan pa ang kanyang sarili. Dahil magkatapat na sila, lalo nang hindi makapagtrabaho ng maayos si Camille. Dahil ang mga katabi nila, mga kaibigan ni Jace na siyang patuloy silang inaasar. Habang tahimik ang dalaga, biglang nagtanong sa kanya ang kanyang katabi kung ilan na ba ang naging nobyo niya. 2 pa lang. Yung isa 2 years. Yung isa naman 1 year. Mga 4 months na kaming naghiwalay nung last. Yung dalawang yun, nakasex mo na? Bakit naman ganyan ang tanong mo? Hindi naman na dapat tinatanong yung ganyan. Wala naman. Napatanong lang naman ako. Kasi ang tagal ng relationship nyo. Parang ang boring naman nun kung walang sex, di ba? Kung pwede nga lang, first day pa lang, bembangan na eh. Ganyan pala ang tingin mo sa isang relationship? Oh, ang seryoso na naman ng baby ko. Nagbibiro lang naman ako eh. Sige na pala, sorry na baby. Basta ako, kung gusto mong maging virgin lang, okay lang sa akin yun. Hindi naman yata nakakawala ng virginity ang daliri eh. Hindi nakakatuwa yan. Kung ganyan ka magsalita, wag mo na lang akong kausapin. Hindi kumibo si Camille kahit na ang mga katabi na niya ang kumakausap sa kanya. Ayaw pa naman niya sa lahat ay ang ganoong klase ng usapan. Marami na siyang naririnig na ganoon sa mga katrabaho niya pero hindi siya nakikisali sa usapan. Ayaw niyang pati siya ay tatanungin ng mga kalaswaan.
Habang lumilipas ang mga araw, naging mas bastos ang bunganga ni Jace. Ngayon lang yun napansin ni Camille dahil ngayon lang naman ang pagkakataon na matagal silang nagkasama. Ang dating lamesa kasi ni Jace, malayo sa kanya kaya hindi niya naririnig kapag nagsasalita ito. Ang alam niya lang, madalas na maingay sa dati niyang pwesto dahil sa tawanan. Nauunawaan na ng dalaga kung bakit, dahil sa mga bastos nilang biruan. May itatanong sana ako sa'yo, baby ko. Pwede ba wag mo akong tawaging baby? Basta, may itatanong ako kung okay lang. Tungkol na naman saan? Kung sa mga kabastusan nyo na naman, wag mo na lang itanong dahil hindi ko rin naman yan sasagutin. Ang seryoso mo naman. Hindi naman na tayo mga minor dito. Matatanda na tayo. Saka, para maging open din tayo sa isa't isa, di ba? Hindi ko kailangan maging open. Kung kayo natatawa sa mga ganyang biruan nyo, ibahin nyo ko. Hindi man lang ba kayo naiilang na ang lalaswa ng mga lumalabas sa bibig nyo? Tapos babae at lalaki magkakasama rito at naririnig? Ay, sorry naman pala. Napansin ko kasi na palaging upod ang kuko mo. Hindi tulad ng iba rito na naka-nail extension pa. Tatanong ko lang sana kung palagi ka bang nag-finger? Kung nahihirapan ka pwede naman na akong gumawa na lang nun para sa'yo Mahaba tong daliri ko. Jace, hindi nakakatuwa! Ang bastos mo! Uy, teka lang, saan ka pupunta? Nabibiro lang naman ako Agad na nagtungo ang dalaga sa HR para magsumbong. Sa loob ng opisina siya umiyak dahil sa hindi magandang pagbibiro na ginawa sa kanya ni Jace. Hindi niya matanggap na binastos siya sa harapan ng maraming tao. At sa halip na suwayin ang nambastos sa kanya ay sinabayan pa siya sa pagtawa. Matagal ding nanatili ang dalaga sa loob ng opisina. Matapos niyang makalabas, si Jace naman ang kinausap. Nagpaliwanag agad ito na nagbibiroan lang naman sila at hindi niya sinasadya na makapagsalita ng hindi maganda para sa dalaga. Pinagsabihan siya na sa susunod na may reklamo na naman sa kanya, maaaring matanggal na siya sa trabaho. Ang huli kasing katrabaho nila na kaaalis lang ay nakaranas din ng mga nakakabastos na biro mula kay Jace. Simula pa noon ay ganoon na ang mga biro ni Jace, pero hindi siya natatanggal dahil wala namang gaanong reklamo. Pinagtatanggol din siya ng kanyang mga kaibigan dahil para sa lahat, biro lang naman talaga yun. Hindi pinansin ng dalaga si Jace kahit na kinukulit siya nito. Hanggang sa pagkatapos ng trabaho at pagka-uwi ni Camille, naabutan niya si Jace na naghihintay sa kanya. Hoy, sorry na. Joke lang naman Tumabi ka dyan! Sorry na kasi. Hindi ko naman alam na ma-offend ka sa sinabi ko Joke lang naman talaga yun. Bakit yung mga katabi natin natawa naman sila, di ba? Ang seryoso mo naman kasi. Ganun naman talaga mga adults joke, di ba? Sana, alam mo na ang biro, nakakatawa. Hindi porket may natatawa sa joke mo, ibig sabihin magandang biro na yun. Pwede ba? Tumabi ka dyan, gusto ko na magpahinga. Uy, sorry na kasi. Kahit naman hindi kita patawarin, wala pa rin naman ako magagawa, di ba? Hindi mo rin naman ako titigilan. Ay, ang arte mo naman kasi. Kung mas nakakala mo naman virgin ka na kailangan sambahin ng lahat Ang hirap-hirap mo suyuin Ginawa na ang lahat Ang dami mo pang inaarte dyan. Hindi mo sabihin sa akin kung ano ba talagang gusto mong gawin ko. Alam mo kung anong gusto kong gawin mo? Lubayan mo ako! Yon, magiging masaya ako. Kaya kung gusto mo talaga ako maging masaya, lumayo ka na sa akin. Hindi pwede! Sobrang dami ko ng paghihirap sa'yo Ang dami kong gastos. Hindi ako papayag na ganito lang Na hindi mo ako magugustuhan. Sinasabi ko sa'yo, makukuha rin kita. Hindi mo ako magdadaan sa mga kaartehan mong ganyan. Tandaan mo, wala pang babae ang tumanggi sa akin. Ano ba? Nasasaktan ako!
Bitiwan mo nga ako! Jace, ano ba? Nagpupumilit si Jace na hatakin siya nang sakto namang dumating si Joe. Siya ang humila kay Camille at pumagitna sa dalawa. Anong problema mo? Oh, sino ka naman? Sa susunod na hahawakan mo ng gano'n ang pinsan ko, hindi ka makakalabas ng kanto namin nang hindi ka iika-ikang naglalakad. Umalis ka na rito bago pa kita banatan. Masama lang ang tingin ni Jace sa dalawa bago siya umalis. Ang magpinsa naman ay agad na pumasok sa loob. Ramdam ang takot kay Camille, lalo na sa kanyang pananahimik. Sino ba yun? Kilala mo ba siya? Siya yung tinutukoy ko sa'yo na katrabaho kong kinukulit ako at nililigawan ako. Shibuli ang manliligaw mo? Akala ko pa naman lalaki. Hindi ko lang masabi, pero ang kulit niya talaga. Ganyan na talaga siya sa'yo noon pa? Mas malala lang siya ngayon dahil talagang sapilitan na. Noong mga nakaraan, ang kulit niya lang, panay-aya siya sa akin. Pero ngayon kakaiba na. Natatakot na nga ako sa kanya kasi kahit saan ako magpunta nandoon siya. Kahit lumabas lang ako ng bahay nakaabang siya sa akin. Harassment na yung ginagawa niya sa'yo, ano? Nasabi mo na ba yan sa HR niyo? Oo ate, at kinausap naman siya. Kaya nga siya nagagalit sa akin ngayon dahil puro daw ako kaartehan. Ano naman kasing magagawa ko kung hindi naman talaga ako pumapatol sa kapwa ko babae, di ba? Mag-resign ka na lang kaya? Hindi pwede ate. Alam mo naman na kailangan ng pera sa bahay. Wala rin akong ipon ngayon. Hindi ko pa nga nababayaran ng utang ko sa'yo para dito sa upa sa bahay. Kung aalis agad ako nang wala pa akong papasukang trabaho, mahihirapan naman ako. Mahihirapan sa bahay. Hayaan mo, kapag minahanap akong trabaho, ipapasok kita. Magtatanong ako sa mga kaibigan ko. Basta mag-iingat ka sa shibuli na yon, ha? Mukhang nakakatakot at obsessed sa'yo Salamat ate. Gusto ko na nga talagang umalis sa trabaho kung may pagpipilian lang ako. Nahihirapan ng pumasok sa trabaho si Camille, lalo pa kapag naiisip niya si Jace. Hindi na sila nagpapansinan pero ramdam niya ang galit at pagnanasa nito sa kanya. Naiilang siya pero wala naman siyang ibang magawa. Ang buong akala ng dalaga ay hindi na talaga sila magkikibo ang dalawa hanggang sa inabangan siya nito sa banyo. Walang ibang tao kaya agad na nakaramdam ng kaba si Camille. Pwede bang paraanin mo ko? Talaga bang ayaw mo sa akin? Ilang beses ko naman ang pinaliwanag sa'yo, di ba? Kaya please naman, wag mo na akong guluhin. Magiging tahimik ang buhay natin kung hindi mo ipipilit ang gusto mo. Alam kong pinaglalaroan mo lang ako dahil gusto mo lang na suyuin kita ng suyuin. Di kita titigilan hanggat hindi kita nakukuha. Tandaan mo yan, ha? Magiging akin ka rin. Ramdam na ramdam ni Camille na hindi talaga titigil si Jace hanggat hindi nito nakukuha ang gusto niya. Kung magtatagal pa siya sa trabaho, baka mas lalo lang siyang mahirapan. Habang nasa trabaho si Camille, wala siyang ibang ginawa kundi ang maghanap ng ibang mapapasukan. Ang dami na niyang napasahan at wala pa ni isa ang tumatawag sa kanya. Gustong-gusto na niyang makawala. Hindi pa naman siya pag-aari ni Jace pero pakiramdam niya ay hawak na nito ang buong buhay niya. Hanggang sa lumipas pa ang ilan pang mga linggo. Nagiging mas baliw sa kanya si Jace. Isang gabi, naabutan ng kanyang pinsan si Camille na nag-eempake ng mga gamit. Saan ka pupunta? Aalis ka ba? May team building kami bukas, diba? 2 days, 1 night kami dun sa resort na sinasabi ko sa'yo. Yung sa Rizal. Ah, okay. Bukas na pala yun. Sure ka ba na sasama ka? Hindi ko nga sigurado, ate. Gusto ko sumama pero parang may pumipigil sa akin. Baka natatakot ka dun sa shibuli. Pwede ka naman siguro magsabi kung hindi mo talaga ramdam na sumama, di ba? Hindi ka naman siguro nila pipilitin. Nahihiya kasi ako
Na-mention ako sa GC namin na sumama raw ako. Kasi nga, ito yung first time ko nasasama sa team building. Para din daw makasalamuha ko yung iba. Masyado raw kasi akong tahimik sa office. Masaya rin daw doon. Masaya naman ang team building kung masaya ka sa mga kasama mo. Pero kung may baliw kang kasama, baka hindi ka rin mag-enjoy. Nandoon naman ang HR namin, saka yung iba kong mga nakakausap sa office. Wala kasi akong kaibigan doon eh. Medyo naiilang kasi ako dahil lahat sila magkakakilala na. Doon pa kayo magstay ng isang gabi. Siguraduhin mo lang na walang ibang gagawin sa'yo yung shibuli na yon, ha? Kapag hindi mo gustong magstay doon, tawagan mo ako. Pupuntahan kita doon kahit na anong oras. Salamat, ate. Buong magdamag na pinag-isipan ni Camille ang desisyon niya kung sasama nga ba siya o hindi. Hanggang sa nabasa niya ang sinabi sa GC nila na baka hindi makasama si Jace dahil masama ang pakiramdam niya. Doon lang siya nakampante na sumama. Kung wala si Jace, alam niyang magiging masaya at malaya ang kanyang araw. Nang magkita-kita sila, wala nga si Jace. Nakihalubilo ang dalaga sa mga katrabaho niya. Masaya siyang nakisali sa mga palaro. Hanggang sa sumapit na ang hapon at karamihan sa kanila ay nagtungo na sa kanilang mga silid. May kasama si Camille pero nagsabi ito na hindi raw siya matutulog sa kwarto na yon dahil doon daw siya sa kwarto ng kaibigan niya. Dahil dalawa lang sila, maiiwan mag-isa si Camille. Habang nagpapahinga siya, napansin niyang may isang katrabaho na pumasok sa kwarto at nagtanong kung ilan ang kasama ni Camille. Dalawa kami, pero ako lang muna sa ngayon kasi doon daw siya sa kabilang kwarto. Nang sandaling sabihin ng katrabaho niya na doon na lang si Jace dahil wala ng ibang kwarto, nanlamig ang buong katawan ni Camille. Nagtanong pa siya kung kanino pwedeng makipagpalit ng kwarto at sinabi sa kanya na nagpapahinga na ang iba. Mabait naman daw si Jace. Wala nang nagawa pa ang dalaga. Akala ko ba hindi ka pupunta? Humabol na lang ako dahil nandito ka eh. Akalain mo yun, magkasama pa tayo sa iisang kwarto. Ayos ano, pwede tayong tabi sa iisang kama. Ayan oh, may bakante dyan. Bakit kailangan magkatabi tayo? Magpapahinga na ako. Hindi maganda ang pakiramdam ng dalaga pero hindi siya makapagreklamo. Kahit napagod na ang kanyang katawan ay hindi siya makapagpahinga. Ayaw niyang matulog dahil iniisip niya na baka may masamang gawin sa kanya si Jace. Nang sandaling silipin niya ito, pansin niya na natutulog na ito. Dahil sa sobrang antok ng dalaga, binalot na lang niya ng kumot ang katawan at saka niya pinilit na matulog. Pero sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya matapos niyang maramdaman na may humahaplos sa kanyang dibdib at marahan na humahalik sa kanyang mga labi. Nais niya sana itong itulak pero hindi niya magawa dahil nakatali ang dalawa niyang kamay. Ano bang ginagawa mo? Bastos ka! Tulong! Shh! Hoy, huwag ka maingay. Natutulog na sila oh. Ayoko sa mga babae yung maiingay eh. Dapat natulog ka na lang. Sarap na ako rito. Huwag ka na magpumiglas. Hayaan mo, malalaman mo na mas masarap akong magpaligaya kesa sa mga naging ex mo. Hindi ako boring, hindi ka magsisisi. Sinabi ko na sa'yo manahimik ka, di ba? Ang kulit mo ah! Malakas na suntok sa sikmura ang inabot ni Camille. Malaking tao si Jace, kaya nang maibuhos ang puwersa nito sa kanya, agad na nawalan siya ng lakas. Napanganga ang dalaga dahil sa sobrang sakit at walang boses na lumalabas mula sa kanya. Binusalan ni Jace ang bibig niya para hindi siya makagawa ng kahit na anong ingay.
Para wala ring ibang makapansin sa nangyayari sa loob, nagpatugtog si Jace. Nang sa ganon, ang ingay ng kanta ang maririnig at hindi ang kababuyan na ginagawa niya sa dalaga. Dami mo kasing arte. Kaya yan, napilitan na lang akong gawin to. Alam mo, sobrang lamig ng pwesto natin sa office. Kaya ang ginagawa ko, tumitingin na lang ako sa'yo para mag-init ako. Ang sarap mo pa naman. Kahit nakadamit ka pa, ang laki ng dibdib mo. Hindi kayang sakupin ng mga kamay ko. Walang lakas ang dalaga. Hindi siya makapagsalita kaya tanging iyak na lang ang kanyang panlaban. Nagbabaka sakali siya na maaawa sa kanya si Jace pero wala itong naging epekto. Iba pa rin ang tama at pagkahayok sa kanya ni Jace. Tingnan mo, kapag natapos tayo rito, panigurado ako na ikaw naman ang mangungulit sa akin. Walang babae na hindi nabaliw sa akin dahil sa galing ko. Relax ka lang, baby girl. Akong bahala sa'yo. Nawalan na ng pag-asa si Camille na may makakatulong pa sa kanya para mapigilan si Jace sa masama nitong binabalak. Nagsimula na si Jace babuhin ang katawan ng dalaga. Pinaglaruan niya ito na para bang pag-aari niya na talaga si Camille. Walang awa. At sa bawat pagdampi ng mga kamay niya sa iba't ibang parte ng katawan ni Camille, siya namang pandidiri ng dalaga sa kanyang sariling katawan. Wala siyang magawa dahil kahit na umiyak siya, hindi na rin siya maisasalba ng kanyang mga luha. May mga laruang sexual. Kung ano-ano na lang ang ginawa sa kanya na tanging si Jace lang ang nasisiyahan. Matagal din ang inabot ng pambababoy sa kanya. Nang matapos si Jace, sakalang niya tinanggal ang pagkakatali kay Camille. Ano, okay ba? Bagong bili ko lang tong mga to eh. Ikaw pa lang ang una kong pinagdamitan ito. Masarap ba? Hayop ka! Walang iya ka! Binaboy mo ko! Ang OA mo naman sa binaboy. Pinasaya lang kita. Para namang hindi mo nagustuhan. Grabe nga kung manginig ka kanina eh. Halatang dinala talaga kita sa langit. Alam mo, okay lang sa akin kung araw-araw natin gagawin yung ganito eh. Wala kang kasing sama. Nirape mo ako. Dahil sa ginawa mo, pakiramdam ko ang dumi-dumi ko ng babae. Demonyo ka! Sus, kunwari ka pa dyan. May dalawa ka namang naging ex, di ba? Imposible namang hindi mo nakasex sa mga yun noon. Mas nakakadiri naman yung lalaki pang nakasama mo sa kama. At least ako, hindi ka na napagod. O, di ba? Mas matagal pa kitang napaligaya. Huwag ka nang umiyak, ang OA mo eh. Hindi naman ganyan ang mga ex ko noon. Tuwang-tuwa pa nga sila dahil ang galing ko raw. Sige na, magbihis ka na. Oh, anong oras no? Baka mamaya gumising na yung mga katrabaho natin. Baka umiiyak ka kasi akala mo ito na ang last. Hayaan mo, meron pa to. Sarap mo pa naman. Sana sa susunod marinig ko yung ungol mo. Ingay mo kasi. Ayan tuloy, kinailangan ko pang takpan ang bibig mo. Nanginginig ang laman ng dalaga sa galit. Nais niyang magwala pero hindi niya magawa dahil wala siyang lakas. Hanggang sa matapos ang araw nila, hindi kumikibo si Camille. Nakatulala lang siya at kahit na may kumakausap sa kanya ay hindi niya pinapansin ang mga ito. Nang pauwi na sila at nagliligpit na ng mga gamit, lumapit sa kanya si Jace at bumulong. Alam mo, huwag ka nalang malungkot kasi natapos naman eh. Isa pa, kaya naman kitang panindigan. Mahal lang kita kaya nagawa ko yun.
Ayaw mo naman kasi akong bigyan ng chance. Kaya wala na ako ibang pagpipilian kundi ang pilitin ka. O, tingnan mo naman, maayos ka naman, di ba? Sorry kung nasaktan kita kanina. Ang likot mo kasi. Mahal? Tingin mo ba may pagmamahal sa ginawa mo? Ha? Binaboy mo ang katawan ko. Hindi pagmamahal ang nararamdaman mo sa akin. Dahil ang pagmamahal may respeto. Parehas lang naman yun. Huwag ka na kasing mag-inarte. Pwede naman talaga tayo eh. Oh, paano ba yan? May nangyari na sa ating dalawa. O anong balak mo ha? Alangan namang ganun na lang. Sinisigurado ko sa'yo na mananagot ka. Saan ako mananagot ha? Magsasampa ka ng kaso sa akin? Magsusumbong ka sa mga polis? Anong patunay mo sa kanila? Sige nga, paano mo sasabihin sa kanila na ni-rape ka ng babae, ha? Baka pagtawalan ka lang nila eh. Wala namang ibang papasok sa'yo kundi ito lang mga mahahaba kong daliri at yung mga sex toy ko na bagong bili. Hindi ba? Mas nakakahiya naman kung malalaman pa nila yung mga ganun, di ba? Bahala ka. Kung magsusumbong ka, magiging kahihiyan ka. Di tulad kapag pumayag ka na lang na bigyan ako ng chance. At least ako, di ba? Kaya kong ipakita sa'yo na paninindigan talaga kita kasi mahal kita. Ikaw na lang ang pumili. Ang mahalin ako o maging katatawanan ka sa pagbibintang mong may babaeng gumahasa sa'yo. Naluha sa galit ang dalaga, lalo pat nakikita niya kung paano maging masaya si Jace sa kanyang ginawa. Hindi niya ito makitaan man lang ng pagsisisi. Sa halip ay taas noo pa nitong ipinagyayabang sa kanya na naangkin na nito ang kanyang pagkababae. Pagka-uwi ni Camille, masayang sumalubong sa kanya ang pinsan. Nag-aabang ito ng kwento pero wala siyang gana sa lahat ng bagay. Hindi niya rin alam kung paano nga ba niya sasabihin ang panghahalay na nangyari. Hoy, okay ka lang ba? Kinakausap kaya kita. Pagod ka? Wala ako ikukwento. Wala akong gana sa lahat. Wala na akong ganang mabuhay pa. Ha? Ano bang nangyari? May nang-away ba sa'yo sa team building ninyo? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Natatakot ako. Nahihiya ako. Hoy, umiiyak ka ba? Naku, ano nangyayari sa'yo? Sabi mo sa akin, anong ginagawa sa'yo ng mga tao doon? Walang ibang ginawa si Camille kundi ang umiyak lang. Hindi niya magawang makapagsalita dahil napipigilan siya ng kahihiyan. Naaalala niya ang sinabi sa kanya ni Jace. Buong magdamag siyang hindi makatulog. Halos saktan na rin niya ang kanyang sarili. Sa tuwing pipikit siya, naaalala niya lang ang nangyari sa kanya. 3 araw na ang nakalipas, hindi pa rin pumapasok sa trabaho si Camille. Tinatawagan na siya ng HR pero hindi niya sinasagot. Sunod-sunod din ang naging problema niya. Tumawag kasi ang kanyang kapatid at sinabi sa kanya na naospital ang kanilang ama at kinakailangan nila ng pera para sa gamot nito. Bakit ba ang malas ng buhay ko? Ano bang kasalanan ko para maranasan ang mga ito? Bakit? Bakit buhay pa rin ako? Ayoko na. Pagod na ako. Sawang-sawa na akong habulin ng bangungot na ito. Pinaghahampas ni Camille ang kanyang sarili. Inuuntog niya rin ang ulo sa pader dahil kahit siya lang naman ang mag-isa sa bahay, para bang naroon din si Jace. Nakamasid sa kanya at handang gumawa ng masama. Naririnig niya rin ang pagtawa nito. Ang mga salitang binitiwan nito habang hinahalay siya ng gabing yun.
Para matigil na ang kanyang mga nararanasan, kinuha niya ang isang matalim na bagay sa gilid ng lamesa. Kung hindi ako titigilan ng bangungot na ito, ako na lang ang kikitil ng sarili kong buhay. Habang naglalaslas siya ay sumisigaw rin siya. Wala na siyang ibang maramdamang sakit dahil para bang ang ginawa na ni Jace ang pinakamasakit na sugat na kanyang naranasan. Kitang-kita niya kung paano umagos ang kanyang dugo pero wala siyang pakialam dahil ang gusto niya ay matapos na ang buhay niya. Nang sa ganon, mawala na rin ang lahat ng problema niya. Noon naman ay matatag na babae si Camille. Kahit na anong pagsubok ang dumating sa kanya, nalalampasan niya ang mga ito nang hindi niya naiisipang kitilin ang kanyang buhay. Pero lahat ng lakas at tiwala niya sa kanyang sarili ay nawala na. Dahil iniisip niya na wala na siyang kwentang tao. Ni hindi man lang niya nailigtas ang kanyang sarili laban sa isang taong lumapastangan sa kanya. Ilang sandali pa, may nagpupumilit na magbukas ng pinto ng kwarto. At nang masira yon, nakita niya ang may-ari ng bahay. Narinig siya nitong nagsisigaw at sa pag-aalala nila ay pinuntahan siya. Kahit na ayaw niya, agad siyang dinala ng mga ito sa ospital. Doon siya tinurukan ng pampakalma at pampatulog dahil wala siyang ibang ginawa kundi ang magwala. Nang magising siya, nakita niya ang kanyang pinsan. Baka sa mukha nito ang pag-aalala sa kanya. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo, Camille? Ano bang problema mo? Sabihin mo sa akin. Gusto ko nang mamatay. Hayaan niyo na lang akong mamatay. Paanong hahayaan? Sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa'yo. Simula kasi nung umuwi ka galing sa team building ninyo, ganyan ka na eh. Hindi ka na makausap ng maayos. Hindi ka na rin pumapasok sa trabaho mo ni hindi ka nga kumakain. Ano pa talagang nangyari sa'yo? Tapos ngayon, ayan, magpapakamatay ka? Ayoko na, ate. Napapagod na akong isipin ang kahayupan na ginawa niya sa akin. Hindi ko na kayang labanan tong utak ko. Gusto ko na lang mamatay para matahimik na ako. Sinong lumapastangan sa'yo? Paano ko naman sasabihin na nirape ako ng isang babae? Paano ko ipaliliwanag ang kahihiyan na yun? Ate, please, hayaan mo na lang na mamatay na ako. Ayoko na. Hindi ko na alam paano ko pa ulit tatanggapin ang sarili ko. Paano ko haharapin ang ganyang klaseng kasalanan? Nakakahiya ako. Please lang, patayin niyo na lang ako. Hindi ko kayang isipin na binaboy ako. Binaboy ako ng kapwa ko babae. Bakit ka magpapakamatay? Ang daming dahilan para lumaban sa buhay. Lumaban ka sa kanya. Tsaka, bakit ngayon mo lang sinabi? Pwede natin siyang kasuhan eh. Huwag kang sumuko. Kasama mo ko sa lahat ng laban mo. Ipaglalaban din kita. Makikipaglaban? Saan ako hihingi ng hustisya? Sa batas? Paano ko sasabihin sa kanila na ginahasa ako ng kapwa ko babae? Ha? Paniniwalaan ba nila ako? O gagawin lang nilang katatawanan? Naiisip mo ba yun, ate? Paano ko? Anong laban ko? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pag-usapan ng mga tao. Walang humpay na umiyak si Camille. Paulit-ulit niyang sinasabi na patayin na lang siya. Dahil sa nangyayari sa kanya, galit na galit ang kanyang pinsan sa taong lumapastangan sa kanya. Nang mapakalma ulit nila si Camille at nakatulog na ito,
Umalis si Joe para abangan ng taong may kagagawan kung bakit nagkaganon ang kanyang pinsan. Isang beses niya palang nakikita si Jace pero hindi niya makakalimutan ang mukha nito. Pagkalabas ni Jace, may kaakbay pa itong isang babae. Dahil sa panggigigil ni Joe, agad niyang sinapak si Jace. Hayop kang tomboy ka, ha? Papatayin kita! Sumugod ulit si Joe pero may mga umawat na sa kanila. May mga gwardya na pumapagitna sa kanila pero nagpupumigla si Joe para malapitan lang si Jace. Nang makalapit siya rito, hinila na lang niya sa buhok dahil may humila rin kaagad sa kanya palayo. Gago ka! Ano ba problema mo, ha? Ako pa ngayon ang gago? Ikaw ang demonyo! Ang lakas sa loob mong pagsamantalahan ng pinsan ko! Rapist kang hayop ka! Sinisigurado ko sa'yo na papatayin kita! Wala akong ginagawang masama! Ayusin mo yung pananalita mo, ha? Dahil sinasabi ko sa'yo, pwede kitang kasuhan dyan sa mga pagbibintang mo sa akin. Ikaw pang may lakas sa loob na magkaso sa akin, ha? Matapos mo manggahasa, ha? Wala nga akong ginagahasa. Yung nangyari sa amin ni Camille, ginusto niya yun eh. Alam naman ng lahat na malandi ang pinsan mo. Kung sino-sino na nga lang kumakama sa kanya rito sa office eh. Kung kani-kanino siya bumubuka ka. Kaya, wag mo akong pagbibintangan, ha? Siya ang may gusto nun. Ako ang inaya niya. Ay, kusa siyang naghubad sa harapan ko. Di ko naman siya gagalawin eh kung hindi niya ako pinilit. Isa pa, ha? Kung ni-rape ko siya, bakit hindi siya nagsumbong, ha? Bakit ngayon pa? Dahil ba may kailangan siya sa akin? Kailangan niya ng pera? Sana sinabi niya kaagad. Hindi yung ako ang pahihiyain mo rito. Oh, eto, ibigay mo tong 1,000 sa kanya. Yan lang naman ang halaga niya eh. Malaki pa yan. Para sa pakawalang babae. Hindi bayaran ng pinsan ko! Sinasabi ko sa'yo ha, pagbabayaran mo to, masusunog sa impyerno yung kaluluwa mo! Pareho lang kayo ng pinsan mong tanga. Kailan pa nagkaroon ng kaso na babae ang nang-rape sa kapwa niya babae, ha? Kung sana lalaki ako na pwede ko siyang mabuntis. Daliri lang naman ang ginamit ko sa kanya oh. Kaya kahit na saan kami umabot, walang makikitang ebidensya. Kaya hindi rape ang ginawa ko sa kanya. Wala akong pakialam sa mga baluktot mong katwiran. Ako na ang maghihigante para sa pinsan ko. Kahit na anong pagbabanta pa ang sabihin ni Joe, hindi pa rin nakakaramdam ng takot si Jace. Kahit na malaki ang pagkakamaling nagawa niya, malakas pa rin ang loob niyang laitin at magsabi ng masasamang bagay tungkol kay Camille. Isa sa hindi matatanggap ni Joe ay ang pagtawanan ng pinsan niya sa kabila ng bigat na pinagdaraanan nito. Sa galit ni Joe, agad siyang naghanap ng mangkukulam na gagalaw kay Jace. Hindi niya ipapaalam sa kanyang pinsan ang ginawa niya, pero sisiguraduhin niyang malalaman ni Camille ang higit na pagdurusang daranasin ni Jace. Dahil natanggal na sa trabaho si Camille, si Joe ang pumalit sa kanya sa trabaho. Sinadya niyang gawin yon para mabantayan niya ang mangyayari kay Jace. Pinauwi na rin muna ni Joe ang kanyang pinsan para kahit na paano ay makasama nito ang kanyang pamilya. Yun ang tingin niyang paraan para maging maayos ang kalagayan ni Camille. Oh, ayos ah. Ikaw naman ngayon na maghahasik ng kasamaan sa opisina namin. Baka mamaya akusahan mo na naman ako na ni-rape kita. Sorry ka, hindi ikaw ang tipo ko. Nasaan ang pinsan mo malandi ha? Kapag nakikita mo nagtatrabaho ako, huwag mo akong iniistorbo ha. Baka bigla kitang masipa dyan eh. Grabe palang tapang mo ano. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin yan. Huwag mo akong sinusubukan dahil mas marami akong kakampi kaysa sayo. At huwag mo rin akong susubukan dahil kaya ko kayong pahirapan lahat ng iisa lang ang kakampi ko. Hayaan mo, hindi ko na kailangan ipakilala sa'yo kung sino ang kakampi ko dahil makikilala mo yon ng kusa.
Hintay ka lang ng konti, ha? Kung si Camille ay tahimik lang, iba ang ipinapakita ni Joe. Siya ang kabaliktaran ng ugali ng kanyang pinsan. Kaya kung nakakapagbiro sila ng hindi maganda kay Camille, hindi nila yon magawa kay Joe. Dahil isang salita lang na hindi niya magugustuhan ay babalikan sila ng mas masakit na salita. Ang isa sa punteriya ni Joe ay si Jace na sobra ang kayabangan. Kung sino-sinong babae rin ang ginugulo niya. Hanggang sa nagkaroon na naman ng bagong empleyado. Maganda ito at katulad ni Camille, mahinhin at mukhang mabait. Uy, ahayos! Yari sa akin yan kapag nakilala ko yan. Sexy, laki ng puwet! At talagang hindi ka magbabago? Grabe! Akala mo may tumitigas dyan sa pantalon mo kung mangmanyak ka ng babae? O ano bang pakialam mo ha? Kung nagsiselos ka dahil mas nauna ko pang nagustuhan ng bago kaysa sa'yo, sorry ka na lang. Ibang taste ko sa babae. Aba, mas lalo naman ako. Hindi ako pumapatol sa rapist na nireregla. Masama lang siyang tiningnan ni Jace bago nito ibinaling ang tingin sa bagong empleyado. Habang sinisilip ni Jace ang babae, halata ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa, bigla siyang napasigaw sa sakit. Aray! Sakit ang daliri ko! Ano nangyayari sa'yo? Bakit naman naninigas yung daliri mo? Ganyan siguro kapag nakakakita ka ng babae, tapos nalilibugan ka. Ayos pala yung ganyan, ano? Alam mo, hindi ka nakakatuwa. Nakikita mo lang nasasaktan yung tao eh. Hindi ko maigalaw ang daliri ko. Ang sakit! Ari! Sus! Kunwari kapag nasasaktan eh. Gusto mo lang siguro mangmolesta ng ibang babae kaya ganyan. Tutal, matigas naman na yan. Pasok mo na lang sa sarili mo nang matigil ang kamanyakan mong hayop ka. Manahimik ka na nga. Shit! Sakit talaga. Napaupo sa sahig si Jace habang nakatingin siya sa mga daliri niya sa kamay na hindi niya kontrolado ang paninigas at ang hindi mawaring sakit. Walang humpay siyang humihiyaw hanggang sa dinala siya sa ospital. Si Joe naman, kalmado at masaya lang siyang nagtatrabaho. Alam na niya kung ano ang nangyayari kay Jace dahil siya mismo ang nagpagawa nun. Medyo matagal din bago umipekto sa kanya, ha? Sarap marinig ang sigaw niya sa sakit. Tama lang naman sa kanya yun. Kung tutuusin, kulang pa nga yan, ano? Kung pwede sanang patayin na lang eh. Kaso, wala namang thrill kung patay agad, di ba? Ay, okay na yan. Nakikita at naririnig kong nasasaktan talaga siya. At least, may ibabalita ako kay Camille kapag nagkita na kami. Kinabukasan lang din ay pumasok ulit si Jace sa trabaho na para bang walang nanakit na mga daliri sa kanya kahapon. Nagkasabay pa sila ni Joe sa elevator. Hindi na ba naninigas yung daliri mo? Kasi itong kamao ko, naninigas sa pagmumukha mo. Alam mo, ang aga-aga pa. Huwag mong sinisira ang araw ko. Hindi lang araw mong sisirain ko, pati buhay mo. Nagsisimula pa lang naman ang lahat. Medyo hindi pa nga ako masaya sa nangyayari sa'yo eh. Hayaan mo, sa susunod ha, marami ka ng babaeng makakasama matulog. Sa kulungan nga lang. Umirap si Joe bago siya lumabas ng elevator. Sa buong araw na yon, walang ibang ginawa si Jace kundi ang galitin siya. Ilang oras lang din sa pagtatrabaho si Jace, muli na namang nanigas ang kanyang mga daliri. Nung una, kakaunti lang ang kirot na nararamdaman niya. Hanggang sa unti-unti itong sumasakit.
Para maiwas ang sarili niya sa ingay, napatakbo siya sa banyo. Sumunod naman ng palihim si Jo. Oh, shit! Bakit ba ganito na naman itong mga daliri ko? Parang humihiwala yung laman ko sa buto. Ayoko na! Anong ginagawa mo rito, ha? Bakit mo sinasarado yung pinto? Oh, bakit ka nanginginig? Kalma lang. Dito lang ako, panonoorin lang kitang nahihirapan. Lumabas ka rito! Hoy! Alam mo, yung sakit na yan, wala pa yan sa sakit na pinaramdam mo sa pinsan ko. Mas masakit yung pati sarili niya, itinatakwil na niya dahil sa kababuyan mo. Kaya kulang pa yung nangyayari sa'yo. Kulang pa yan sa mga kahayupan mo sa ibang babae na binabastos mo. Kung makapangmanya ka ng babae, akala mo hindi ka rin babae, ano? Kapag hindi ka lumabas dito, sisigaw ako. Sisiguraduhin ko na magdedemanda ka kapag sinaktan mo ako. Okay, di kita na lang tayo, di ba? Kasi yung sa akin, mahahalungkat ang lahat ng kagaguhan mo simula pa noon. Pati pang rape mo sa 9 years old. Akala mo hindi ko alam ano, gulat ka? Gumagawa na kami ng paraan para mahuli kang hayop ka. Napakababoy mo. Alam mo ba yun? Napakasahol mong demonyo ka. Sa sobrang kamanyakan mo, pinagdurusahan mo na yung mga daliri mong kung kani-kanino mo pinasok ng sapilitan. Hindi naman ako makukulong eh. Dahil hindi naman paniniwalaan na may kapwa babae nilang gagawa nun. Isa pa, hindi naman malaking kasalanan ginawa ko. Aray! Sobrang sakit. Aray! Umalis ka dyan! Kailangan ko bumalik sa doktor. Hindi. Hindi ka aalis dito hanggat hindi mo inaamin ang ginawa mo. Ano bang pag-amin ang gusto mong sabihin ko, ha? Wala akong aaminin. Dahil di naman rape ang ginawa ko. Sakit! Sobra sakit! Huwag mong harangan ang daan! Hindi rape? Sapitan ang ginawa mo sa kanila. Paano mo sasabing hindi rape yon, ha? Hindi dahil babae sa babae, hindi mo na kukonsiderahin na panggagahasa ang ginawa mo. Oo na, ginawa ko na yun. Pero wala namang mawawala sa kanila eh. Hindi naman ako lalaki na bababoy talaga ng tuluyan sa katawan nila eh. Tumabi ka nga! Tulong! Ang sakit na ng mga daliri ko! Napadapa na lang si Jace sa sahig habang pilit niyang nilalabanan ang kanyang sakit na nararamdaman. Matagal pang pinagmasdan ni Joe ang nangyayari sa kanya. Hindi siya nasisiyahan sa kung anong nangyayari. Nakukulangan pa siya. Nais niya ay yung mas masakit, mas pagdurusahan palalo ni Jace. Hindi ka nakakaawa. Mas lalo ka lang nakakagalit. Ilang sandali pa, binuksan na ni Joe ang pinto at hinayaan niya si Jace na gumapang palabas. Doon lang nagkaroon ng taong tumulong sa kanya para dalhin siya sa ospital. Kampante naman si Joe na kahit anong gawin ng doktor, hindi nagagaling si Jace. Hindi na rin nag-aksaya pa ng panahon si Joe para pabilisin ang pag-usad ng demanda niya laban sa mapagsamantalang si Jace. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na nakakapasok palagi si Jace dahil madalas na sumasakit ang kanyang mga daliri. Kung makakapagtrabaho man siya, saglit lang yun dahil apektado na ang kanyang trabaho.
natanggal na rin siya. Kasunod naman nun ay ang pagpapatawag sa kanya para sa paglilitis sa ginawa niya. Ginamit na ebidensya ni Joe ang naging usapan nila sa banyo kung saan inamin ni Jace ang ginawa niya. Noong una, akala ni Joe ay hindi tetestigo si Camille dahil kahit na ilang buwan na ang lumipas ay hindi pa rin ito halos makausap. Pinagkaisahan ninyo akong dalawa. Sinasabi ko sa'yo, Camille, ginagawa mo lang nakakahiya ang sarili mo. Tignan natin kung hindi ka pagtawanan ng mga tao. Hindi ba dapat ang rapist ang nahihiya sa ginawa niya? Hindi ang biktima nila? Kung hindi ako magiging matapang, sino magiging matapang para sa mga taong inabuso? Inabuso? Inabuso ng kapwa mo babae, ha? Ano namang kapani-paniwala ron? Wala sa kasarian yan. Dahil kung mapang-abuso ka, babae ka man o lalaki, may karampatan kang parusa sa lupa at sa Diyos. Huwag mong gamitin ang pagiging babae mo para manghalay ng kapwa mo babae. Huwag mo rin tatawagin babae ang sarili mo kung hindi mo alam kung paano rumispeto ng kapwa mo. Hindi ka babae, hindi ka lalaki. Alam mo kung ano ka? Isa kang demonyo! At sisiguraduhin ko sa'yo na mabubulo ka sa bilangguan! Walang maiapila si Jace sa mga kasong isinampa sa kanya dahil hindi lang si Camille ang tumestigo laban sa kanya. May isang bata na kapitbahay nila, may dating katrabaho at kakilala. Lahat yon, si Joe ang naghanap. Pilit mang itanggi ni Jace ang mga ginawa niya, mas malakas pa rin ang laban ng mga biktima. Hanggang sa tuluyan na siyang nahatulan. Hindi to pwede! Babae rin ako eh! Bakit ganito? Uy, ang lakas mo ng loob mong sabihing babae ka. Ayos ka rin ano? Di ba, ang galing ko manghula. Ang sabi ko sa'yo, magkakaroon ka ng maraming babae na makakasama mo. Oh, ayan di ba? Ang dami mo nang makakasama. Kaso nga lang, mga kriminal. Bagay na bagay ang rapist na gaya mo. Camille, di ba okay naman tayong dalawa? Akala ko ba magiging magkaibigan tayo? Wala akong kaibigan na ganyang kasama sa'yo. Hindi ako nakikipagkaibigan sa demonyo. Oras na para pagbayaran mo ang ginawa mo sa akin at sa iba pang kababaihan na walang laban sa'yo. Hindi sa lahat ng oras magagamit mong panlaban ng pagiging babae para makasakit ka ng kapwa mo babae. Sana magsilbing aral to sa'yo. Magsisi ka para malaman mo kung ano ba talaga ang pagkakamali na nagawa mo. Nagmakaawa pa si Jace kay Camille pero wala na siyang nagawa pa. Habang dinadala naman siya sa kulungan, doon muling umatake ang sakit ng kanyang daliri. Naninigas yun at halos lamunin na ang lakas niya sa sobrang sakit. Nagsisigaw siya at nagwawala sa loob ng selda pero ang mga kasama niya ang nagpatahimik sa kanya. Habang palabas ang magpinsan, naluluha si Camille dahil naiisip niya ang nangyari sa kanya na naranasan din ng ibang kababaihan sa kamay ni Jace. May ibang napagsamantalahan ng kaparehas nilang kasarian na natatakot ding lumaban. Dahil bukod sa kahihiyan na naiisip nila ay ang katotohanan na mahirap paniwalaan na ang gagahasa ay ang katulad din ng kanilang kasarian. Pero sadyang ang pang-aabuso ay wala sa kasarian. Kahit sino ay maaaring makaranas nito sa kapwa niya babae o lalaki. Ilang araw pa ang lumipas, naging maayos na rin si Camille. Lumalaban na siya sa masalimuot niyang nakaraan. Nagbabayad na ng kasalanan ang taong umabuso sa kanya at nais niya ring magkaroon na siya ng bagong simula. Sa tulong ng kanyang pinsan, unti-unting nakaya ni Camille ang pagharap sa kanyang panibagong buhay. Nahihirapan siya noong una, lalo na kapag nakakakita siya ng mga babae na katulad ni Jace. Nakakaramdam siya ng takot. Congrats! May work ka na ulit dito sa Manila.
Medyo kinakabahan nga ako ate, sa totoo lang. Parang kapag nakakakita ako ng maraming tao o kaya nakakasalamuha ako ng mga, alam mo na, ganun kay Jace, feeling ko may gagawin silang masama sa akin. May ganyan talagang pagkakataon dahil may trauma ka. Pero tandaan mo na hindi naman lahat ng shibuli katulad ni Jace na manyakis at rapist, no? Siguro nadamay lang ang iba sa masamang tingin mo sa mga gaya nila. Pero may iba naman na mabait at may respeto. Pero kaya yan. Kaya mo yan, ha? Para sa bagong simula. Salamat sa ginawa mo ate. Sa totoo lang kung hindi mo ko tinulungan, kung hindi mo kami inilaban, baka hanggang ngayon takot pa rin ang namumutawi sa amin. Lalo pa kung may iba pang mabibiktima si Jace, di ba? Oo talaga, no? Ang yabang niya rin. Proud pa siyang rapist siya, ha, dahil lang sa paniniwala niyang imposibleng may makasuhan na babaeng nanggahasa ng kapwa niya babae. Naaawa rin talaga ako dun sa bata na kapitbahay nila eh. Hindi lang isang beses niya ginawa. Grabe. Tapos, tinatakot niya rin yung bata. Buti na lang nagsumbong sa nanay. Tapos ayun, tinakot din ni Jace kasi nga mahirap lang yung mga yun eh. Nangangalakal ng basura. Ay, ito na naman ang galit ko kapag naaalala ko yung hinayupak na yun. Sige na, good luck sa new work mo ha. Aalis din ako. Kita na lang tayo mamaya ha. Masaya na si Joe sa nakikita niyang pagbabago ng kanyang pinsan. Hindi na rin nila nakita pa si Jace pero may balita pa rin nakukuha si Joe. Ang alam niya lang, mukha ng kawawa si Jace sa loob ng kulungan. Hindi na rin daw ito masyadong makakilos dahil hindi na gumaling ang pananakit ng kanyang daliri. Sa mga balita na ganon, masaya na si Joe dahil kahit hindi na nila narinig ang paghingi ng tawad ni Jace, alam niyang mahaba-habang pagdurusa ang aabuti nito. Habang buhay niyang bitbit ang kulam na ipinataw sa kanya ni Joe. Sapat na yon para sa kalapastanganan na ginawa niya sa ibang tao. Parusa niya sa lupa bago siya parusahan sa impyerno. Sa paglipas ng panahon, sumali sa isang organisasyon si Camille at naging boses ng mga kababaihang naabuso. Lagi nating tatandaan na anuman ang pinagdadaanan nating sakit sa nakaraang nangyari sa atin, palagi nating isipin na isang parte lang ng buhay natin ang naging madilim. Alam ko, naiintindihan ko na mahirap talagang tanggapin ang lapastanganin ng katawang iniingatan natin. Kailangan nating lumaban at magpakatatag para sa paghilom ng sugat na inihatid nila sa atin. Hindi tayo nag-iisa sa ganitong laban. May kakampi tayo. Nasa tabi natin ang Diyos at may patnubay tayo ng batas. Makakamtan din natin ang hustisya laban sa mga mapang-abuso. Ang paglilitis ng kasalanan ay walang pinipiling kasarian. Mapababae man o lalaki, ang kasalanang ginawa nila ay pagbabayaran nila. Tandaan nating hindi kahinaan ang maging biktima at ang tunay na lakas ay ang pagtindig para sa sarili at ang pagkakaroon ng tinig na hindi kailanman kayang patahimikin. Tayo ang lakas ng sarili natin. Tayo ang tinig ng mga kababaihang sabay-sabay na sumisigaw laban sa lahat ng mapang-abusong mga tao. Taas noong tumitindig si Camille para sa mga kapwa niya babaeng nagkaroon din ng masalimuot na nakaraan. Isa na rin si Camille sa mga tumutulong sa mga kababaihan na natatakot ilahad ang nangyari sa kanila. Na mas pinangungunahan ng hiya dahil ayaw na mapag-usapan ang sensitibong bagay tungkol sa sexual na karahasan. Si Camille at ibang mga kababaihan ang naging tinig at boses ng mga hindi makapagsalitang kababaihan. Marami na silang natulungan, marami na ring nabigyan ng hustisya. May mga nailigtas mula sa mga taong paulit-ulit na ginagawang biktima ang kanilang kapwa. Mapabata man o matanda,
Sapagkat walang pinipiling edad, kasarian o pagkakataon ang mga taong halang ang bituka na yurakan ng dangal at moralidad ng iba. Sadya talagang may mga taong ginagamit ang kanilang lakas para mang-abuso at sila pa ang nagiging mas matapang at tama, habang ginagawang kahiya-hiya ang tunay na biktima. Pero hindi ibig sabihin ay makakatakas na sila sa batas. Sa batas man sa lupa o sa batas ng kalangitan. Dahil kahit patingnan nilang tama ang ginawa nila, kailanman hindi mabubura na tunay itong kamalian at kasalanan. At dito nagsisimula ang tunay na laban. Ang tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng kamay, kundi sa lakas ng loob na ipaglaban ng karapatan. Ang boses ng biktima ay hindi katahimikan ng kahinaan, kundi sigaw ng katotohanan. Ang katarungan ay hindi natutulog. Darating ito sa oras at araw na itinakda. Kaya sa mga taong nakaranas ng pang-aabuso at karahasan, huwag kayong matakot lumaban. Huwag manahimik dahil may mga tao pa rin kayong magiging kakampi. Ang hustisya ay hindi natitinag sa takot. Ito'y laging nakapanig sa katotohanan ng taong matapang na lumalaban para sa kanyang sariling karapatan. Alam natin na bibihira ang mga taong lumalantad na naghahasa sila dahil sa maling tingin ng lipunan. Ngunit hindi ba't ang karahasang dinanas nila ay hindi kailanman nila ginusto? Wala ito sa pananamit, sa anyo o sa kilos ng isang tao, sapagkat ang pang-aabuso ay hindi nakaugat sa biktima kundi sa isip at kaluluwa ng mapang-abuso. Katulad ng nangyari kay Camille na inabuso ng kapwa niya babae. Isang kwento na mahirap paniwalaan ng nakakarami at para sa iba'y tila mababaw lamang. Ngunit ang sugat ng katawan at damdamin ay hindi kailanman mababaw at ang sakit na yon ay tunay. Naway wala ng ibang tao ang makaranas ng pang-aabuso sapagkat ang dignidad at dangal ay hindi dapat yurakan ni numan. Mga apo, ano ang inyong opinyon sa ating kwento ngayon? May kilala ba kayong tao na dumaan sa kaparehong pagsubok gaya ng mga tauhan sa ating kwento? Ibahagi nyo naman at nais ko itong mabasa. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Razon Yao, Ellen Torres, Jen Alikaykay, Ver Heaven, Joan Ueda, Lynn Cruz, Lily Bat, MJ Rivera, Jean Gontiñas, Merly Rodriguez, Aileen Cruz, AD Mako, Elgin TV Vlog, Sally Dominguez, John Mark Alcantara. Shout out din sa inyo, Jessa Sikoy, Dodds Hungko, Josie Aniban, Richelle Adapon, Mergy Jade Aroza, Nemia Magaliano, Tutsi Rol, Lalaine Fabroa Tejada, Jing Bueno, Linda Trinidad, Jomer Bronola, J. Mark Fragata, Susan Manalo, Lilibeth de la Peña, Julia del Rosario. Shout out sa mga apo kong sina Sydney Crosswind at sa kanyang anak na si Christine Lane Bandoho, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marida Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng, Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Mike James Tapak, Will Maleses, Leonisa Cobo, Raquel Hasegawa, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez,
Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Angelina Ignacio, Roslyn Mangilin, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna. Happy birthday kay Jenny Suzuki at advanced happy birthday kay Lurian Vitalicio. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong